Hello, what's up? This is Rain Mangyar and this is the Boring Tech Podcast. Yes, boring po tong style ko ng pagbablog. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko rito sa latest balita about Sony. Okay? Itong darating na PlayStation 6. Ito to. Tingnan nyo yung itong screen natin. Dito sa theguardian.com. PlayStation says it will stop making physical games. Ito na ang umpisa yata ng bagong era kung saan buying is not owning. Okay? So if buying is not owning, then alam niyo na yung kasunod sa mga familiar dyan sa saying na yan. But focus tayo dito. And that should worry us all. Hindi lang worry. Matatakot talaga dapat tayo dito. Why? Okay? So konting context lang Basically, ang gusto lang sabihin dito ni Sony is, balak na daw ni Sony, I believe this will start sa 2027 or 2028. Basta around the release of PlayStation 6. Ang gusto niyang ipahiwatig dito is, wala na siyang balak na gumawa pa ng physical copy ng mga games. Wala nang CD, wala nang memory card, etc. In my case, tulad dito, sa Nintendo Switch, I have a Nintendo Switch and most ng mga collections ko ay in physical media, okay? Meron akong, ito tawag na to, cartridge, okay? Parang SD card cartridge ito. Si PlayStation po kasi is gumagamit naman ng disc, CD, sa mga hindi na inabot dyan ang CD, yun po yung mga bilog. Ito po yung tsura nila. Yan sa mga hindi pa inabot yung mga ganyang anyway, hindi na. So, nagsasabi yun, di mag-settle na tayo sa binibili na lang yung copy ng games natin, tapos install na lang sa PlayStations natin. Kagaya ng ginagawa ng Steam. Okay? So, ang ganda example niya, no? Kasi si Steam, gano'n na ginagawa. But Steam is a different platform. Okay? And iba rin yung sistema nila. Why hindi ka pareho ni Steam ang gustong gawin ni PlayStation. Okay? Unang-una po, si Steam is a platform na nagbebenta, yes, ng digital copies ng mga games, pero sila kasi is naka-fix. Wala silang specific na services na kailangan nilang i-discontinue anytime soon. Okay? While PlayStation, okay, has older versions na anytime and possibly na anytime, and actually yung mga old nila is naka-shutdown na, which means kapag nag-shutdown na yung mga luma nila nag-shutdown na, imagine kung naka-digital mga yon, kasi yung mga luma is naka-disc pa, naka-physical media pa. So nung nawala na yun, na-discontinue na lang yung PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, marami pang nakakagawa ng kopya, nagagamit pa nila yung PlayStation consoles nila and so on, so forth, yung mga luma, kahit discontinued na yung platform, yung console, yung device na yon, okay? Yung generation na yon ng kanilang mga PlayStations, nalalaro pa rin kasi meron pa rin physical copies, pwede pa rin kopyahin, redistribute, okay, so on and so forth. Kapag itong PlayStation 6 ay nalipasan na after 10 years, 15 years, 20 years, paano yung mga meron pang PlayStation 6? Paano yung mga nag-e-enjoy pa rin? Mga nostalgic dyan na matatanda na by that time, 30 years old, 40 years old na, gusto pang laruin nila yung PlayStation 6 nila. And kaso nga lang, at that time, ayaw na, i-discontinue na ni PlayStation yung services para sa PlayStation 6. Na-imagine nyo ba? Steam, kahit anong mangyari, nandyan lang yan. Wala kasi silang generation na kailangan i-keep up. Okay? Wala silang generation na kailangan i-maintain kasi software copy na yan. For PC lahat yan mostly. Okay? So, hindi mo pwedeng, yes, may similarity si Steam at saka yung PlayStation 6, but hindi mo pwede silang ipagkumpara ng diretso kasi nga, magkaiba yung kanilang business strategy o kanilang business platform. Anong una yun? Gusto kong i-point out tong part na to kasi medyo comedy dito si Sony. Why? Let me show you. Dito sa article ni The Guardian, okay, Sony's decision last week, take note to quietly announce the end of physical games production for the PlayStation in 2028, 2028 pa pala, so meron pa tayong 2 years, is one of the most perfect PR disaster in recent gaming history, and considering what has been happening with Xbox, that's saying something. Okay, so si Xbox kasi ganun din yata ang ginagawa sa kanilang online something na tinatawag na playthrough, parang cloud. Mas malala itong ginawa ni Sony. Why? Ito yung comedy na part na sinasabi ko. First, there was the timing. Okay? Ano yung timing? Sony posted the news of its decision on the PlayStation blog less than a week. Okay?
in-announce nyo to. I-discontinue na nga daw niya itong physical media sa mga PlayStation's games nila and consoles. In-announce nila yon, wala pang isang linggo after na in-announce din nila, okay, in-announce din nila a week after admitting that it would be deleting 550 movies. So sa mga purchase nung 550 movies sa platform ni Sony, yung mga customers na yon na mayroong kopya and ma-access lang nila yung movies na yon through Sony, hindi na nila ma-access yung bayad na yon Ibig sabihin, hindi naging pag-aari nung mga consumers na yun, mga users na yun, yung movies na yun, ever nagamit, napakinabangan, pero what if for nostalgic purposes, which is ako, nakaka-relate ako dyan. Ang dami kong collection dito ng mga movies na napanood ko na before and pinapanood ko pa rin every now and then pag namimiss ko kasi wala, lalo na kapag wala akong makitang magandang palabas na bago ngayong 2026 or every year. Pag wala akong nakikita magandang pinapalabas sila, bumabalik ako sa mga favorites ko. Zack Snyder Justice League, Batman vs. Superman, Forrest Gump, mga ganong mga classic movies. Castaway, Pacific Rim, yan. Imagine what if isa ako sa mga yan, tapos in-announce ni Sony na i-delete na nila yung mga 550 movies na yun. It means yung binayad ko, wala na. Goodbye na. Hindi ko na ma-access ulit yan kasi delete na. Delete na yan. For good. Sa library ni Sony. Yun yung naging comedy doon. Why? Kasi, binigay na agad nila yung example na possible na mangyari kapag i-discontinue naman na nila ang PlayStation 6. Okay? Yun yung isang example pa lang yan. Imagine. Hindi ka pa ba kumbinsido na dapat harangin ito or dapat tutulan ito at i-boycott na lang dapat ito si Sony at yung parating na PlayStation 6 for good? Hindi ka pa ba kumbinsido? Bibigyan pa kita ng isang reason, okay? So, let's say na tumuloy itong balak ni Sony. What if gayahin din yan ibang mga industries na gawin na lang din lahat digital, okay? Ito kasi ang magiging domino effect yan, okay? Ibibigyan ko lang kayo ng konting example, okay? So, yes, nagtuloy na. Lahat tayo digital na. Wala na tayong physical copy. Okay? Wala na. So, what if, ako, may anak ako, mga lalaki, 2. At some point, gusto kong ipamana sa kanila yung aking library ng mga favorite games. Gusto kong makalaro sila and for that to happen, papahiram ko muna sa kanila yung unit, so on and so forth. Kaso hindi ko basta-basta magagawa yon unless ipahiram ko yung account ko or yung console ko, yung PlayStation 6 ko sa kanila. Okay? What if gusto kong ibenta na lang? Okay? Ibenta ko, nandun yung email ko. And what if yung email na yun nakakonect pa sa mga financial accounts ko, ipapahiram ko yung email ko or ibebenta ko yung email ko kasama nung mga accounts ko na nakakonect dun sa email na yun. Nakikita nyo ba yung possible na negative effect ng pag natuloy talaga to at ginaya na ng lahat ng mga companies na related sa similar na platform? Imagine, hindi ka na pwede magpahiram, hindi ka na pwede magbenta, at anytime na gusto nilang i-shutdown yung platform na yun, yung service na yun, wala na rin. Zero ka na rin. Hindi mo na mahabol tong mga to. Kapag ito ginawang digital copy na, lalo na ito kinatatakot ko mukhang pera pa rin naman si Nintendo. Kapag nagtatuluyan, makagayahin din ni Nintendo yan. Malamang sa malamang, mawala na ng silbi itong mga physical copy ko sa mga susunod na Nintendo Switch 2, so on and so forth. Okay? Personally, I have a Nintendo Switch 1, Nintendo Switch Lite. Wala pa ako Nintendo Switch 2 kasi na-enjoy ko pa naman itong mga games na to sa Nintendo Switch 1. But eventually, lilipat din ako sa Nintendo Switch 2 kapag bumigay na ng tuloy yung Switch 1 ko. Pero my point is, imagine kung gagayahin yan ni Nintendo kasi pinaumpisa na tinayaan natin na ituloy to ni Sony. Itong paglipat sa digital, all games, all titles ililipat sa digital copy. Wala nang physical copy. Wala na tayong karapatan. Ibig sabihin, hindi kailanman, kahit magkano ibayad natin sa mga game titles na favorite natin at alam natin lalaroin natin yan ng paulit-ulit hanggang pagtanda natin at ipapalaro natin sa mga apu-apuhan natin and so on and so forth. Hindi kailanman magiging sa atin yung game na yun. Pinapahiram lang, okay? Ito pa. Yun na nga, pinayagan na natin. So, binayaran natin, nag-purchase na tayo. Ngayon, what if nagkaroon na naman ulit ng price hike, so on and so forth? What if hindi na natin afford? Hindi na natin afford yung ganong kataas na price hike, okay? Ang bigat na. And then, ito pa mangyayari,
Okay? So, since digital na lang. So, ibig sabihin, mawawala na tayo ng option para bumili sa ibang tindahan. Okay? It means, isang lugar na lang ang bibilhan natin. That's the PlayStation Store na lang. Sa PlayStation Store na lang, kasi nga wala ng physical media. So, ang bilihan na lang ng software natin is PlayStation Store. Okay? No choice tayo kasi doon na lang ang bilihan. That means, malaya na po silang makakapagpataas ng presyo at wala tayong choice. Kasi why? Doon lang pwedeng bumili sa PlayStation Store. E kapag ginaya yan ni Nintendo sa Nintendo Switch, saan pa tayo bibili? Saan ang option natin? Okay? Bumili lang sa Nintendo Switch Store. Nintendo Store, something like that. Yan. Yun lang ang choice natin. Hindi na tayo makakabili kung saan-saan lang. And that means, anytime na magtataas si Nintendo ng price ng games, wala tayong choice kasi dun lang pwedeng bumili kay Nintendo Store. Yun ang possible mangyari kapag nag-domino effect. Pero kay Sony, ganun-ganun ang mangyayari doon. And then, anong next? Dahil mataas na masyado yung price ng mga games, ang kasunod niyan, alam nyo, bibigyan na tayo ng option niyan ni Sony. Anong option? Well, since hindi mo afford, so sasabihin ni Sony, dahil hindi mo na afford yung kanilang bagong pricing, sabihin nila, well, kung hindi mo afford, edi, bibigyan natin sila ng tier na subscription. Yeah, subscription. Patay tayo doon sa subscription. Why? Kapag may bagong release at sobrang mahal, sasabihin, edi subscribe ka na lang. That means renter na lang po tayo. Tayo ay subscriptioners. Tama ba? O renter na. Renter na lang tayo. At kapag renter na lang tayo, di lalong hindi na natin, what do you call this? Hindi na natin pag-aari yung games. May limit pa ngayon ang oras na gamit natin sa kanila. Ilang araw lang pwede mong i-rent yung game. Isang buwan, isang linggo, isang taon. What if gustong-gusto mo siya? Gusto mong isama na siya sa library mo na gusto mong panoorin habang buhay, papanood sa mga anak mo, sa mga kapwa-puha mo. Di na mangyayari yun. Kasi kailangan mong bayaran ulit. Okay? Ito pa masakit na part. Since subscription na siya, syempre meron pa rin mga hindi afford eh. So merong premium version, merong regular version, tapos merong light version. Sa light version, may ads. Naglalaro ka ng games, online games, ito barilan. Kaso naka-light version subscription ka, nagkaroon ng ads. Sinusugod ka ng mga kalaban, biglang nagkaroon ng ads kasi subscription, naka-light version lang, naka-light account ka lang. Subscription mo is may ads, may random ads. Yun ang magiging problema niyan. So, ang dami pwedeng mangyari, promise. Hindi po pabor sa ating mga consumers kapag naituloy ito, napagbigyan ito, hindi natin tinuruan ng leksyon to si Sony. Dapat i-boycott to ng mga users. Okay? Gaya nga ng sabi, if buying is not owning, then piracy is not actually illegal. Kasi hindi naman talaga pala mapapa sa atin kahit bayaran natin yan. Galing sa pinagpagura natin, pinagpawisan nating pera, pero hindi pala magiging sa atin yan. So, I don't know. Let me know your thoughts kung ano ang pwede nyong kung anong opinion sa ganito. I'm sure meron sa inyo, may ilan sa inyo diyan na pabor pa rin na wala namang gumagamit ng disc ngayon eh. So what? Okay, mayaman ka sa ngayon mayaman ka pero huwag ka pa siguro bilog ang mundo. Maraming pwede mangyari. At some point, ngayon mayaman ka pero yeah. Para sa akin, pabor pa rin ako sa physical media. That is why I still have physical media. Lahat ng favorite ko sa Nintendo Switch, naka-physical media. The rest, yung gusto ko lang i-try, gusto ko lang i-check, binibili ko sa Nintendo Store na lang. Lalo't hindi ko naman mahanap yung physical copies nandito sa atin. Pero again, basta naging favorite ko na siya, binibili ko na talaga siya physically. So, iba pa rin. I have a collection there, actually, up there, na mga, konti lang naman, mga nasa siyam yata 10, if I'm not mistaken. May nahingi na ilang piraso kasi na galing ng tropa. So, yeah, para nababawasan. And, bala ko, dagdagan pa rin yan ng dagdagan kasi bala ko nga mag-transition sa Nintendo Switch 2. And ang kinatatakot ko, being a Nintendo Switch user ako, pero bakit nagre-react ako sa Sony? Meron din naman ako mga gustong laro sa Sony, pero still, like I said, pag natuloy ito, kokopyahin to ni Nintendo. Si Nintendo pa yung makampera natin si Nintendo. So, natatakot din ako na kahit ako mismo hindi directly na gumagamit ng PlayStation, alam ko maapektuhan kami niyan sa susunod na mga kaganapan na chapter
Trust me, mark my word, sunod-sunod na yan. Nung kay Netflix, ganyan din nangyari kay Netflix eh. Inumpisahan niyang subscription na yan. Ngayon, tama, sila HBO, sila Amazon, nagsigawaan, nagsisunuran. Lahat subscription na. Kaya ako, I keep my mga favorite kong movies, games dito sa aking 4 terabyte. Actually, dalawa ang ganito ko, bali 8 terabytes na ganito. Mga movies, mga animes, lahat. May sarili akong kopya. Kinokopya ko na lang yung mga yan. Binibili ko or dina-download, so on and so forth. Kasi gusto ko, tulad yan, ako gamit na gamit ko yan. And good thing din, nabili ko yung mga yan. Wala pang RAM apocalypse. Hindi pa nag-overprice ang mga RAM. Hindi pa nagkakaroon ng price hike. Kasi ngayon, I believe nasa 30K na yata yan. Original price nito, itong 4GB ng Bywin is nasa 16K, if I'm not mistaken, original price nung binili to. Ngayon, double na. And I believe tumataas pa kasi last I check, umakyat pa nga yata sa 38, 39. So going 40 plus na ang 4GB na external storage. So yes, ang laking problema din yan sa mga another reason bakit na nagkakaroon ng price hike ang mga games and so on and so forth, pati yung mga consoles. So magmamahal na nga ang PlayStation, magkakaroon pa tayo ng ganyan na issue sa mga game titles. Yan na nga lang ang pantanggal natin ng stress tapos ganyan pa, Diyos ko po. I hope wala pong sumuporta dyan sa balak na ni PlayStation at sa mga susuporta dyan at pabor na pabor sa ganyang decision ni PlayStation. I hope hindi kayo maperwisyo dyan balang araw. Hindi man kayo, yung mga anak nyo or mga kaapu-apuhan nyo. Okay? Kung ano man ang opinion nyo dyan, I hope hindi pabor. Okay? Pwedeng mahati kayo or anything, pero I hope hindi kayo pabor kasi promise, that's gonna be bad. Okay? Super bad para sa ating mga consumers. Okay, hindi lang sa PlayStation users, lahat ng gamers community maapektuhan po yan. And please, if you can do something about it, kung may posisyon ka, nasa posisyon ka na mayroon kang magagawa, I hope you do something about it. Kasi ang magagawa lang namin ng mga kapwa namin mga users ito, mag-call out lang. And some of you pwede mag-boycott, so on and so forth. Or, I don't know, takutin natin sa PlayStation para hindi nga siya pamarisan ng ibang mga platforms at ibang mga consoles din. Nintendo, I'm looking at you. But anyway, that's it. That's my take dito sa PlayStation. Kung interesado kayo sa sinabi rito, actually, I will leave the link in the video description, okay? Ito pang nakakatawa na part no? Ito, nabasa ko lang bigla. Merong dating short video, ito, meron naman yata papalabas ito. Meron dati kasing YouTube video si Sony na kinutya nila, parang makba, parang nilait-lait pa nila ang kalaban nilang company na gumagamit ng digital. Kasi daw, panoorin nyo na lang. I hope di ako makapiright. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Ganoon lang kasimple, di ba? Ang lakas nila mang asar. Pero now, gagawin nila to. Ang sneaky na parang isang malaking sa atin dirty finger Anyway, that's it. This is my Boring Tech Podcast. Kung na-boring kayo, pasensya na. Gusto ko lang i-share talaga tong saloobin ko kasi natatakot talaga ako. Wala pa akong Nintendo Switch 2 pero mukhang baka maabutan ako nitong no physical media na. Scary. Siguro din naman mangyari sa Nintendo Switch 2. Baka sa Nintendo Switch 3, possible na mangyari yan. Kasi meron ng mga physical media para sa Nintendo Switch 2. Malabo na yan siguro. Sa Switch 3, malamang ganyan ang gawin ni Nintendo. And that's not gonna be pabor sa ating mga consumers talaga. Ay nako, si Xbox sa pa yun Anyway, that's it. Rain Mangyara, Boring Tech Podcast. Sa susunod ulit na ganitong tuntahan. Kung naging informative ito or gusto nyo ganito, trip lang na video, subscribe na kayo dyan. Pag-usapan natin. May isa pa akong gustong pag-usapan Baka interesado kayo. Anyway, ang siguro susunod na pag-usapan natin ay